What's up guys? Hindi na ako nakapag-video. Kasi yung cellphone ko nawala yung ano niya. Ito. Screen niya. Kaya ngayon nag-video na ako ngayon. Sorry guys ha. Lang. Hindi na ako napag-video kasi nag-aaral na tayo ngayon. Saka ginagawang project sa Kubrick kaya hindi ako nakapag-video. Sorry guys. Papanoodin pala natin ay Puno Horror Stories Tagalog animated. Yun guys, ito na nga yun. Wala nang intro. Tara na. Animated. Sir Neb, magandang araw po sa inyo. Sana po ay mapili nyo ang kwento ko. Hindi po kasi ako mapakali hanggat hindi ko rin nasi-share ang sarili kong karanasan na may kinalaman sa puno sa likuran ng aming bahay. Ako nga po pala si Jasmine. Dalawa lang po kaming magkapatid at ako ang bunso. Si Ate Joanne po ay namatayan ng anak na 1 taong gulang. Sa kagustuhan po niyang huwag mapalayo sa amin ang baby niya, ay doon niya ito pinalibing sa tabi mismo ng punong mangga sa loob ng aming bakuran. At tulad ng nasabi ko kanina, ito ay nasa bandang likuran ng bahay namin. Alam po lahat ng pamilya ko na nakakakita ako ng multo at iba pang uri ng nilalang. Bata pa lang ako ay naobserbahan na nila ito sa akin. Madalas daw akong may tinuturo sa kung saan ako makakita ng hindi pangkaraniwang nilalang. Ilang araw lang ang nakalipas mula nang mailibing namin si Baby Joshua sa tabi ng punong mangga. Habang nagkakape ako nung gabi, ay natanaw ko mula sa bintana ng kusina namin ang tila batang umaali-aligid sa puno. Nagtatatakbo ito, paikot-ikot doon. Dahil hindi na bago sa akin ang mga ganoon, kaya hindi ko na lang pinansin. Naisip ko, si Baby Joshua. Baka kako, ito ang batang nakikita ko. Malabo naman kasi ang muka at sobrang bilis lang ng kanyang paggalaw. Mula noon ay palagi ko nang nakikita ang multong batang yon. Hindi ko na lang din sinabi kay ate dahil baka lalo lang siyang malungkot kapag naalala niya yung anak niya. Nung umalis na si ate dahil kinailangan niyang magtrabaho sa ibang bansa, ang masiglang bata na nakikita kong paikot-ikot sa malaking puno ay biglang nagbago. Nakaupo na lang ito sa paanan ng puno at hindi na naglalaro. Marahil ay ikinalungkot niya ang pag-alis ni Ate Joanne. Nagtaka ako, Sir Neb, dahil nung mga sumunod na araw ay hindi ko na ito nakita. Kung bakit ay hindi ko alam. Parang nasanay na ako na nakikita ko siya. Kaya sa tuwing mapapatingin ako sa malaking puno ng mangga, ay hindi ko maaalala si Baby Joshua. Nakakapanghinayang yung nangyari sa kanya. Tingin ko ay sobrang nakaapekto kay ate yung nangyari sa anak niya. Kasi hanggang ngayon, Sir Neb, ay hindi na ulit siya nagkaanak. Guys, malay ako. Pwede mahiga muna. Sakit ng ibalakang ko. Kanina pa ako Magandang araw po. Ako po si Vicente ng Surigao. Isa rin po sa mga avid followers nyo, Sir Neb. Tulad po ng iba ay may kababalaghan din akong karanasan.
Ito po ay nangyari noong binata pa ako. Sa harap po kasi ng bahay namin ay may malaking puno. Hindi ko alam, Sir Neb, kung anong pangalan ng punong yon. Hindi kasi pamilyar sa akin yung mga dahon. Parang kakaiba. Kung tawagin nga ng mga kapitbahay namin yon, ay puno ng engkanto. Sabi kasi nila ay may nakakita na raw ng maligno na nakatayo rito. Ang iba naman ay kapre. Pero syempre hindi ko masyadong pinapansin ang mga ganoong usapan dahil lahat naman halos ng malalaking puno ay ginagawa ng issue ng iba. Lalo na para katakutan ng mga bata na gabi na ay nasa kalye pa. Pero isang gabi, Sir Neb, habang naglalakad ako pa uwi, ay bigla na lamang akong nakarinig ng pagsutsot pagtapat ko sa punong yon. Lumingon lang ako at wala naman akong nakita kaya pumasok na ako sa aming bakuran. Bago ako makapasok ng pintuan, ay muli kong narinig yung sutsot at sa pagkakataong yon ay parang marami na ito at nagtatawanan pa. Yun bang parang ikaw mismo ang pinagtatawanan? Nanlaki yung ulo ko nang muli kong nilingon yung puno sa harapan. Wala naman akong nakitang kakaiba, Sir Neb. Pero ang mga nakakairitang sutsot at tawanan na yon ay nagpatindig talaga ng balahibo ko. Dahil dinig na dinig kong nanggagaling mismo yon sa puno. Para akong pinako sa kinatatayuan ko. Habang pakiramdam ko ay maiihina ako sa takot. Gustuhin ko mang putulin yung punong yon ay hindi ko magawa. Dahil sabi ng itang ko ay bawal daw. Ilang beses ko pa uling narinig yung nakakatakot na mga tinig na yon na nagmumula sa puno. Pero ang payo ng albularyo sa amin ay huwag ko raw bigyang pansin para hindi ako gambalain ng mga nilalang na naninirahan sa punong yon. Kasi kahit daw siya ay hindi niya matukoy kung mabuti ba ang mga yon o masama. Ginawang puno. Sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Pinoy Creepypasta, magandang araw po sa inyong lahat. Lalo na po sa iyo, Sir Neb. Tawagin niyo po akong Jingkay. Katiwala ng isang rest house sa Antipolo. I-share ko lang po sa inyo ang nangyari sa amo kong lalaki noong umuwi ito galing sa ibang bansa. Pinarenovate niya yung rest house niya. Gusto kasi niya na mas lalo pa itong mapaganda dahil plano niyang mamalagi doon ng matagal. Nung magpa-renovate po siya, ay pinaputol niya ang malaking puno sa gilid ng kanyang bakuran dahil nakakasagabal daw ito sa ipapagawa niyang garahe. Pero mula nang ipaputol niya yon, ay dinapuan na siya ng sakit. Sobrang taas ng lagnat niya pero hindi makita ng doktor ang pinagmumulan nito. May mga inireseta sa kanyang gamot kaya lang ay wala itong naitulong sa kanya. Bukod doon, Sir Neb, napansin ko pa sa amo ko na palagi siyang tumatayo ng matagal sa lugar kung saan nakapwesto dati yung punong pinaputol niya. Sobra akong natakot sa naging gawin ng amo ko. Para siyang wala sa sarili niya. Nakatayo lang at nakatitig sa kawalan. Hindi ko alam kung ilang oras siyang tumatayo roon bago nagpapasyang pumasok uli sa loob ng bahay. Pero maya-maya lang ay lalabas na naman siya at tatayo ulit ng matagal doon. Pakiwari ko ay isa na siyang puno. Nag-alala ako, Sir Neb. Mag-isa lang ang amo ko, kaya kaming mag-asawa ang tumawag ng albularyo para patignan ang nangyayari sa kanya. Hindi ako nagkamali ng hinala. Ang nakatira sa punong yon na nawalan ng tahanan ay nagalit sa amo ko, kaya pinaparusahan nila ito sa pamamagitan ng pagpalit dito sa punong pinaputol niya. Ginawa nilang tahanan ang mismong katawan ng amo ko, kaya madalas ay wala ito sa sarili at hindi nawawala ang lagnat. Nakipag-usap ang albularyo sa mga hindi nakikitang nilalang na yon at nakipagkompromiso na kung ibabalik nila ang katauhan ng amo ko ay papalitan nila ng bagong puno ang winasak nito. Kung hindi papayag ang mga nilalang na ito ay mapipilitan ang albularyo na labanan sila. Mabuti na lang at pumayag daw ang mga nilalang na yon
Dahil noong oras ding yon ay nagbalik na sa dati ang amo ko. Humingi rin ito ng tawad sa mga naperwisyo niyang residente ng puno. Kumuha rin siya ng mga trabahador para magtanim ng mga puno sa paligid ng property. Pero sa kwentong ito, Sir Neb, ang pinakaswerte ay yung albularyo. Kasi akala daw ng amo ko ay mamamatay na siya ng mga oras na yon. Kasi nga hindi siya mapagaling ng mga doktor. At yung albularyo lang ang nagpagaling sa kanya. Ang ginawa ng amo ko ay binigyan niya ng malaking halaga yung albularyo. Noong una nga ayaw niyang tanggapin. Pero pinilit ko talaga siya na tanggapin yon. Kasi sayang naman. Ang katwiran ng albularyo, Sir Neb, kapag daw tinanggap niya yon, ay kailangan na niyang tumigil sa kanyang propesyon. Kasi hindi daw dapat talaga nagpapabayad yung mga albularyo. Dahil mawawalan sila ng kakayahan. Sa huli ay tinanggap din naman ng albularyo yung pera. Pero yun nga lang, nagtayo na lang siya ng maliit na negosyo. At tumigil na siya sa panggagamot kahit marami ang lumalapit sa kanya. Buti po. Pati na bukas. Dito tapos antay nyo ang ating part 2 bukas. Goodbye. Ay, shit.